Kamusta, Gemini? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang kakaharapin nyo ng person mo itong taon na ito, 2024. Siyempre, meron din para sa mga single. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay guide reading at general reading lamang po. Kaya, hindi magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, iyon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Uunahin mo na kita. Knight of Pentacles, Two of Pentacles at Seven of Swords. Sa mga cards mo na ito, ipinapakita na responsable ka at saka maaasahan yung mga plano mo pang long term. At saka, dalawang cards ang nagsasabi na maganda yung karir mo at saka yung takbo ng financial. May mga ups and downs na nangyayari sa buhay mo pero nababalanse mo pa rin. Mag-ingat ka lang sa mga manloloko kapag alam mo na umiwas ka na. Kasi yung tao na yon wala kasi siyang konsensya at saka ikaw pa yung magiging mali. Sa career, mas maigi na ikaw yung nagmamando kaysa ikaw yung minamandohan. Magaling ka kasing magbalanse at saka na-achieve mo yung mga goals mo nang may pagpaplano. At saka ang ilan sa inyo, iiwan mo yung trabaho mo at pipiliin yung bagong skills na natutunan or negosyo. Mag-ingat lang sa mga taong pinagkakatiwalaan, lalo na kung meron kang negosyo. Kasi, iiwan ka sa time na kailangan mo ng katuwang. Sa mga single or nasa relationship, ang advice ng mga cards, huwag masyadong magpa-stuck sa mga nakagawian. Kailangan ng improvement or kaya changes. Lalo na sa mga single, kung gusto mo ng makakarelasyon, kailangan merong bagong sisimulan ka or kaya paglilibangan. At saka para sa ilang single, gawin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa iyo at makakapagpasaya sa kapwa mo. Matutong maki-socialize. Meron ding love na kusang darating. Itong additional card na The Chariot ay nagbago yung pananaw mo sa buhay, lalo na patungkol sa tagumpay. Ang ibig sabihin nito, tinatanggap mo na yung estado ng buhay mo. Good man ito or dumating man yung hindi magandang panahon. At saka yung mga nangyaring negatibo sa'yo sa nakaraan, yun yung nagpatatag sa'yo at saka mas lalo kang nag-focus sa mga kakayahan mo. Sa mga nasa relationship, wag nang paulit-ulitin yung mga pagkakamali, lalo na kung wala kang oras sa person mo. Bumawi ka sa kanya. Kahit gaano kahirap, magkaroon ng seryosong pag-uusap. Kung ano yung mga kailangang baguhin o kung ano yung dapat na mas importanteng pinag-uusapan. Huwag takasan yung problema. Ito naman yung card ng person mo. Two of Swords, the Death, Ace of Swords. Ang ilan sa inyo dito sa card ng person mo at saka sa card mo, meron ka bang kamag-anak na or pamilya na naaksidente? Gusto niya ng hustisya. At ang warning ng mga cards para sa mga couple o magkaibigan, habang nasa sasakyan, huwag magtatalo. Kasi may aksidente nga na cards dalawa pa. Yung pinapakita ng mga cards, hindi dapat katakutan. Sinabi na para mag-ingat ka at hindi ito mangyari.
Itong card ng person mo, ituloy ko na meron siyang painful decision na gagawin. Yung gusto niya ng ending sa situation niya. At ito yung makakasagot sa pareho niyong katanungan patungkol sa naiisip o nararamdaman. Sa financial, nakatatlong cards ka na magsisave ka ng money, mag-iipon ka, at saka magiging mahigpit ka sa paggastos. Pero tama yung ginagawa mong pag-a-adjust para makasurvive ka sa mga kinakaharap mo na problema sa financial. Sa mga nasa relationship, merong dalawang pinagpipilian yung person mo at kailangan niya nang mag-decide kahit na painful itong gagawin niyang desisyon. At saka, kung ang relasyon nyo good man or nasa hindi magandang kondisyon, merong pagbabagong mangyayari. Posible na makabuti ito na desisyon, pwede rin na sa umpisa ay makapagpahina sa iyo sa umpisa. Ang ilan sa inyo, yung pagbabagong nangyayari sa relasyon, yung pa yung mas nakakabuti sa relationship nyo. Nagkaroon ng open na communication. At saka kung may problem sa relasyon, huwag itong solohin. Sabihin mo sa person mo para masolusyonan. Itong 10 of Cups ay very positive. Nakatatlong cards ka na ginagawa mo yung mga bagay na gusto mong magawa or mangyari. Makakamit ang abundance at saka katahimikan. Pareho kayo ng person mo na merong tagumpay sa anumang desisyon na gagawin. Yung pagbabago na nangyari sa relasyon na nakabuti pa, yan na yung sign, itong card na ito, na pang long term na yung relasyon nyo. At saka pangalawang card na rin ito, single ka man or nasa relationship, anuman ang problema mo, sabihin mo kasi may mga taong susuporta sa iyo. At saka anuman ang estado ng relasyon mo, nakatatlong cards ka na ipaglaban mo kung ano yung mga bagay na gusto mong makamit sa buhay. Sa mga single, nakadalawang cards ka na ayaw mong makipag-date. Tsaka feeling mo hindi ka pa ready. Pero tama naman yan na kailangan i-priority mo muna yung sarili mo. At saka yung mga bagay na gusto mo. Pero ang paalala ng mga cards, kahit magtago ka pa or ayaw mo, merong darating na love. Ito yung unang mystical card mo, mystery. Base sa card na ito, magtiwala ka sa kapalaran mo kahit na nahihiwagaan ka at saka clueless kung ano yung mangyayari sa iyo. Lahat naman tayo clueless kung ano yung mangyayari. Pero nagpapatuloy at saka nagtitiwala sa may kapal. Ang second card, disruption. Pangalawang card mo na to. Itong card na pagkagambala, magdadala ng yung delay at saka kapigatian. Pero hindi naman to magtatagal kasi yung kapalit naman nito ay iba't ibang oportunidad. Yung mga problem, challenges at saka changes na nangyayari sa buhay natin, yan yung nagke-cleanse, naglilinis ng hindi na kailangan sa sitwasyon or buhay natin. At saka mukhang nasabi ko na ata kanina na kung ano man yung magiging desisyon nyo ng person mo, magsama man kayo sa relasyon o kaya hindi na, pareho namang makakabuti sa iyo or sa person mo. Ito yung angel number mo, 444. It means that your angels want to send you a message of love and encouragement. Single ka man or nasa relationship, meron na talagang kailangan tanggapin na bagong chapter sa buhay.
na mas magbibigay positibo sa iyo or sa inyo ng person mo. Yun kasi yung nagiging daloy ng reading. Ang next na alamin naman natin ay patungkol sa solution. Kahit marami na akong nasabi patungkol sa mga cards mo. Kung meron kayong namayapang person, huwag nyo silang kalimutan at saka linisan yung puntod kung may panahon at saka ipagdasal. Ito na yung solution. Nine of Swords, Princess of Wands at King of Swords. Itong mga cards na to, pinapakita na ang ilan sa inyo magkakaroon ka ng matinding kalungkutan. Naka-2 cards ka na. Pero, ito pa yung nagbibigay ng lakas ng loob sa'yo para ipaglaban yung sarili mo kahit na mag-isa ka lang. Naka-2 cards ka na rin yan. At saka, may posibilidad na maghabol ka sa person mo. Pwedeng karapatan o kaya yung meron kayong ari-arian na kailangan yung pag-usapan sa korte. 2 cards na kasi para sa clarity, hustisya at saka sa husgado. Makakamit mo yung solusyon na gusto mo na mangyari sa situation. Sa health, ang advice ng mga cards, lalo na ang ilan sa inyo, busy ka, marami kang gustong matapos, kaharapin, kailangan i-priority mo yung sarili mo, magkaroon ng sapat na tulog. Hanggat maaari ibalik sa dating balanse ang buhay mo or ang kalusugan. Ang ilang single, 3 cards na ito ang nagsasabi, nakalimutan mo na kung ano yung nangyari sa nakaraan kasi yung nakaraan ang nagdadala ng negatibo sa buhay mo. Ang ilan naman na nasa relationship, kaysa pagdudahan mo yung person mo, isipin mo kung ano yung mas lalong magpapatatag sa relasyon nyo. At saka naka-3 cards na rin na bigyan ng oras ang person. Itong 6 of Cups, ipinapaliwanag sa iyo na kaya nagkakaroon ng pagbabago sa buhay mo kasi ito yung kailangan mo. Napaka-importanteng transformation, lalo na pagpatungkol sa pagpapahalaga sa sarili. Lingunin mo kung ano yung mga bagay na nakapagbigay ng tagumpay sa iyo at saka happy memories.